Ngayong araw ng kasarinlan, nasa Kuala Lumpur, Malaysia si Vice President Sara Duterte. Kasama niya roon sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla na parehong Senator Judge nalilitis sa impeachment complaint laban sa bise. Inaasahang magiging patas ang mga senador at isasantabi ang politika oras na umusad ang impeachment trial. Pero kanina, pawang mga magagandang salita ang maririnig kina Amy at Robin patungkol sa bise. Ang isa nga, tinawag pang susunod na Pangulo ng Pilipinas, si VP Sara. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Pag kayo makarinig kayo sa sinasabi ni Robin Padilla, mga kaidol, no? Pang hindi maiwasan na makamura kayo eh. Hindi maiwasan, mga kaidol, na matatawa ka na maiinis sa sinasabi ni Robin Padilla, mga kaidol, no? At talagang ito yung senador, mga kaidol, na walang ginagawa dito sa ating bansa, mga kaidol, no? Senador na walang batas, na talagang nagpalaboy-laboy lang, mga kaidol, no? At manang-mana po sa mga puon nila, mga kaidol, sa mga Duterte, no? Tingnan nyo si Sara Duterte, mga kaidol, kung anong ginagawa dito sa ating bansa. Puro paninira, puro pagnanakaw ng panglustay ng pera. Ganon din po si Robin Padilla. Iba yung trip ni Robin Padilla. Wala siyang project dito, wala siyang ginagawa sa ating bansa bilang senador, wala siyang batas. Puta, makamura ka, putang ina. No? Diba? Oh. So ngayon, mga kaidol, nakakahiya, mga kaidol, sa sinasabi niya, mga kaidol, simula na na-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte, mga kaidol, at agad-agad nagpunta sila si Amy Marcos, mga kaidol, at saka si Robin Padilla sa Malaysia, mga kaidol, no? At talagang nag-celebrate sila at nagsaya sila, mga kaidol, dahil na-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte, mga kaidol. At ito, mga kaidol, no, makikita naman natin, mga kaidol, na nag-speech si Robin Padilla, mga kaidol, at tinatawag pa niya, mga kaidol, na susunod na presidente si Sara Lustay, mga kaidol. Paano maging presidente yan, mga kaidol? Natutuwa pa sila, mga kaidol, no, na talagang si Sara Duterte ini-endorse pa ni Robin Padilla, mga kaidol, na si Robin Padilla ay senador pa, mga kaidol, no? Active pa po siya sa senador. Di ba? Nakakahiya, mga kaidol. Siya pa mismo ang nag-endorse na bilang susunod na presidente si Sara Duterte, na senador siya. Active pa siya sa senador. Dapat, tangina, itong mga senador na to, dapat bumaba na kayo dito eh. Wala naman kayong nagawa dito sa ating bansa eh. Wala naman kayong nagawa din sa gobyerno eh. Puro lang kayo, ay nako, talagang, nako. Diba? Wala naman kayong kwenta bilang senador eh. Wala nga kayong kautak-utak eh. Lahat ng mga sinasabi mo, nonsense eh. Putay na, wala kayong nagagawa dyan sa gobyerno. Kaya bumaba na kayo, wala kayong kwenta dyan bilang senador. Diba? O, tapusin natin, mga kaidol, yung video niya, mga kaidol. Parang hostage daw ang pabirong turing ni VP Sara Duterte kay Senadora Amy Marcos. Ang senadora raw kasi ang dapat magbabalik sa Pilipinas kay dating Pangulong Duterte. Nagsalita rin ang bise tungkol sa hinaharap niyang impeachment complaint. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ngayong araw ng kasarinlan, nasa Kuala Lumpur, Malaysia si Vice President Sara Duterte. Kasama niya roon sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla na parehong Senator Judge nalilitis sa impeachment complaint laban sa bise. Inaasahang magiging patas ang mga senador at isasantabi ang politika oras na umusad ang impeachment trial. Pero kanina, pawang mga magagandang salita ang maririnig kina Amy at Robin patungkol sa bise. Ang isa nga, tinawag pang susunod na Pangulo ng Pilipinas, si VP Sara. Gusto ko muna pong magbigay pugay, unang-una sa susunod na Pangulo ng Pilipinas, Inday Sara Duterte. Ang sarap! Ang ating pinakamamahal VP, Inday Sara Duterte. Naungkat pa ni Senator Amy ang mga nangyaring tensyon sa impeachment court. Kamuntik nang puntalin si Senator Joel Villanueva. Ako nasigawan ko si Risa Ontiveros. Sorry. Pasensya. Hindi ko napilis. Nagsuot
ng damit bilang hukom. Pero kami, mga pasaway ni Robin, hindi kami nagsuot. Ayaw namin nun, pangit. It's not my color. Siyempre, nagsalita rin si VP Sara tungkol sa impeachment laban sa kanya. Dito, pinuri niya si Senator Amy. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. Dagdag pa ng bise, kasama niya madalas ang ate ng Pangulo dahil ito raw ang inaasahan niyang magbabalik kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands si Digong matapos arestuhin para sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng madugo niyang drug war. Inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Kung si VP Sara nasa Malaysia ngayong Independence Day, si Pangulong Bongbong Marcos naman kasama ang uniformed personnel sa Parada ng Kalayaan sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ibinida roon ang mga modernong asset ng gobyerno. Sa talumpati ni PBBM, binigyang diin niya ang kahalagahan ng paglaban sa fake news. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba, maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Dagdag pa niya, ang totoo raw na kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid sa mga hinaing ng taong bayan. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.